They shall cut down their forests, saith the Lord, though it cannot be searched, because they are more than the grasshoppers, and are innumerable. The daughter of Egypt shall be confounded, she shall be delivered to the hand of the people of the north. The Lord of hosts, the God of Israel, saith, Behold, I will punish the multitude of No, and Pharaoh, and Egypt, with their gods and their kings, even Pharaoh, and all them that trust in him. And I will deliver them to the hand of those that seek their lives, and to the hand of Nebuchadnezzar, king of Babylon, and into the hand of his servants, and afterward it shall be inhabited, as in the days of old, saith the Lord. But fear not thou, O my servant Jacob, and be not dismayed, O Israel, for behold, I will save thee from afar off, and thy seed from the land of their captivity, and Jacob shall return, and be in rest, and at peace, and none shall make him afraid. Sabay-sabay. Fear thou not, O Jacob, my servant, saith the Lord, for I am with thee, for I will make a full end of all the nations whither I have driven thee, and I will not make a full end of thee, but correct thee in measure, yet will I not leave thee wholly unpunished. Let's pray. Lord, maraming salamat sa iyong mga salita, Panginoon. Tuloy namin ang pag-aaral, makita namin ang prophecy, Panginoon, sa Judah, mga Jew, Panginoon, but especially sa start po ng Egypt, kung saan nandun nga po sila, nung muli namin silang inaral, Panginoon, nandun sila, matigas sila, but pangako ay sila'y gagapin din sa lugar na yon. But maganda din sa chapter na to, Lord, may pag-asa, may pangako kayo, Lord. So I pray na ma-apply namin sa buhay namin to, Lord. Makita namin kung saan kami nakatayo. Kayo po yung mapagpala, may maawain, but kayo rin po yung nag-judge. At even Egypt will be judged. So makita namin katayuan dito, Lord. Pala niyo bawat isa, matuto kami, kayo pong magpala, kayo malalati. In Jesus' name we pray. Amen. Ako po na po. Good morning. Bilisan ko na lang, no? So medyo familiar ulit, no? So review natin. Nandito po tayo sa Book of Jeremiah. Matapos na po tayo, malapit na. 52 chapters lang yan. Hanggang 51 lang yung actually, ni-review lang yung 52 eh. Pero natapos tayo last week. Mamaya na yun, yung last 4 weeks. Ito po yun, sa chapter 42, when people ask God but won't obey, yung tagpo nga po na sabi nila, nagtanong sila sa Diyos, kay Jeremiah, tsaka sa Diyos, of course. Hindi naman sila sumunod. Sabi nang wag pupunta sa Egypt, pumunta pa rin. So yun yung huli nating, hindi pa yun ang huli. So chapter 43, yan na nga yung trusting a protector is already under God's curse. Sinasabi na ng Diyos, yung Egypt na yan, may curse dyan. Huwag kayo pupunta dyan, huwag yung kaibiganin yan. Okay, so ang application natin nun, alam nyo na, sa atin, huwag kayong pupunta ngayon, may mga kaibigan tayong Katoliko, for example, pero hindi yung doon ka magtitiwala, lalo na against sa kalooban ng Diyos. Okay? Yun yung message doon. Ikaw yung may kisama, pero alam mo ko dapat kung saan ka nakatayo. Amen? Yung ganun din, yung actually mga tiwala, ganun din po yung idea nun eh. Kaya po sa church, yung iba, ganun, naghahatakan yun. So, ganyan talaga, may gano'n eh, may labanan. Okay? So, alam niyo yun, kung may kilala kayong gano'n. So, kung anong sinasabi niyan, di ba? Pero, ikaw pa rin yung mag-ano. Kaya, yun ang message doon. Yung iba, lahat sila, pumunta sila sa Egypt. Pero, sinumpa sila ng Diyos. At sinumpa rin Egypt. Dito natin makikita ngayon chapter yan. And then, sa chapter 44, ito na po yung sa Egypt pa rin to. So, pinakita doon yung mga idolatry ng mga Hudyo. Dinala pa nila sa Egypt. And then, may lesson tayo doon about feminist. Okay? And then, yung mga paganism. Ayan, title natin nun, My Word Shall Surely Stand. Ibig sabihin lang,
sinabi ng Diyos mangyayari. Amen? Hindi yung ano, kaya nga mahal natin dapat ang Bible eh. Advance ka. Ngayon pa parang paparamdam na naman yung mga virus. Diba, tinatawanan na lang. Kaya so talagang labanan yan eh. Diba, parang last time din ganun, dami na pilit. So, tingnan natin. Pero may clue ka kung ano mangyayari in the future kung alam mo yung sinabi ng salita ng Diyos. Anong kinalaman nun? Malaki kinalaman nun. Sa end times, ganun mangyayari, may one world government, hindi na mapatupad yung kung walang batas. So, nabanggit ko na lahat sa inyo, parang tapos na eh, napatupad na nila. Depende nila sa atin kung susunod tayo. May napirmahan na yan sa World Health Organization. Magaling yung Amerika, kumala sila dun eh. Tayo, ewan ko. Papakiramdaman pa. Then last week, medyo maikse, no? Kay Baruch, nalala niyo yun? 5 verses lang. When God says, don't seek great things. Okay? So, sa sanlibutan, laging ganun, pagalingan, di ba? Kayamanan, yung pinakamalaki, pinakamagaling, pinakamalakas, pinakamayaman, yung lagi yung bida. So, walang masama dyan kung inaalaw ng Diyos. Di ba? Inaalaw naman ng Diyos yun sa marami pagkakataon. Okay? Pero madalas din hindi. So, ngayon, pag sinabi na sa inyo, malinaw, huwag ka nang maghanap niyang ganyan. Okay? So, ito mga ito, maraming graduate, di ba? This few weeks. So, siyempre nangangarap kayo, pinaplano nyo na yung buhay nyo. Walang masama doon. Pero, si Baruch nga, lingkod na ng Diyos, ang Diyos mismo nagsabi sa kanya, huwag ka na maghanap ng masyadong ano. Di ba? So, yun. So, minsan kasi nakakasira pa yun. Ikaw rin yung mapahiya actually. At may sa ating mga adult, may klase at may level ng pagpapakahiya na matindi. To the point na pag napahiya ka ng ganong level, at ang gusto mo mag-give up sa buhay. So, yun ang iniingatan natin sa atin. Amen? Makita ko sa maraming tao na mali yung paniniwala nila at pinanindigan pang ganon. Kaya nag-backslide, pinanindigan yung backsliding. Hindi mapapunta yun sa maayos na kalagayan. Kaya, ingat-ingat. Okay, so ngayon, title natin ngayon, chapter 46. Ang topic dito, nabanggit ko nga sa inyo, no, after itong chapter na to hanggang matapos to, hanggang 51, ito na yung mga judgment sa mga iba-ibang nation. Okay, so ngayon, sa Egypt. Umpisa tayo sa Egypt. Ang title natin, When the Mighty Fall. Okay, ngayon po, yung Amerika talaga yung sila yung malakas na bansa eh. Nakatingin lahat sa kanila kasi wala nang magawa. Yung Venezuela nga, kinuha yung presidenteng gano'n, kinidnap. Pwede ba yun? Eh, meron din mga armed forces yun. Kasi gano'n sila kalakas, ni walang namatay. No? Pero ngayon, parang 1 buwan lang, 2 buwan, gera ulit sila sa Iran. Sobrang lakas, pero parang pinag-aaralan na sila ng ibang bansa. So, hindi sila paninigarado. So, walang malakas lagi. No? Yung Egypt, nung panahon na to, literal po yan. No? Nasa mga history books, napakalakas nila, paulit-ulit, sa Bible, kinakatakutan. And then, dito sa Bible, madalas yung, hindi lahat, pero yung Israel, Judah, nakikipagkaibigan kasi nga, malakas yung panahon na yun. So, yung pag-aaral natin ngayon, sila ay, ang prophecy pa lang to, pero mangyayari po yan. No? When the mighty fall. Malakas, pero sila ay, yan. So, again, Duterte, di ba? Naalala niyo yung panahon ni Duterte? Buhay na ba kayo nun? Kailan lang yun eh. Pag nagsalita tayo, walang kasi takot eh. Ngayon, hindi na ganun. Subtitle natin, God's Judgment and Mercy. Kasi kung napansin nyo yung last 2 verses, may mercy naman sa Israel. So medyo may hint na yan dun sa chapter, ano ba yun? Kahit nung sa 42 and 43, meron ng ganung ano no? Na yes, maraming mamamatay na naman sa kanila kasi tigas ulo nila, pero may remnant. So pero dito sa chapter na to, napakaganda ng pangako.
Ulitin ko when the mighty fall, subtitle, God's judgment and mercy. So mamaya summarize ko rin to. Isa-isayin natin. Sabi dyan, the word of the Lord which came to Jeremiah the prophet against the Gentiles. So ito na yung parang introduction sa mga huhusga ng Diyos ng mga other nations. Okay? So number 1, against Egypt nga, no? Against the army of Pharaoh Necho, king of Egypt, which was by the river Euphrates in Carchemish, which Nebuchadnezzar or Rezar, king of Babylon, smote in the 4th year of Jehoiakim, the son of Josiah, king of Judah. So, maraming wave po kasi yan, no? Kung naalala nyo, Jehoiakim pa yan, hindi pa yan yung last ng Judah, di ba? Buhay pa sila yan eh. Meron pang later kay yung kanyang kapatid, si ano ba yan? Hindi, kapatid niya yun eh. Si, yan? Yung last king, Zedekiah ba? Nawala sa utak ko Zedekiah. Diba? Alam ko na nga. Nawala sa utak ko Zedekiah yun. Ayan, Zedekiah, chapter 52. Okay, so, ibig sabihin, medyo bumalik yung timeline dito. Kasi ito yung sinabi ng Diyos daw kay Jeremiah nung andun pa sila sa Judah. Okay? So, alam na nila, kaya nga kung babalikan natin sa chapter 43 kanina, hindi na dapat sila pumunta doon kasi may judgment din pala ang Diyos sa kanila. Okay? So, ano sabi? Ito na, umpisa na. Order ye the buckler and shield and draw near to the battle. Ang kinakausap ng Diyos yan, si Egypt. Okay? Sundan nyo lang ha. O sige, handaan nyo na yung ganyan. Harness the horses. Parang pinaghahandaan na sila. Parang kapag may ginawang masama, humanda ka ha. Ano yung sabihin nun? Handa mo yung puwet mo ha. Yan. Sige, lumaban pa kayo. Get up, ye horsemen, and stand forth with your helmets. So parang pinapapicture sa atin yung mga handang-handa itong mga Egyptian. No? Furbish the spears. Yung either hasain or kung anong gagawin nila. And put on the brigadines. Yun ang di ko alam. Sino nakakalam yung brigadines? Tingnan natin ha. Kung ano man yun. Brigadines. Parang brigadines. Wala hindi kilala. Brigadines. Tama ba? Brigandines wala. Kaya yan, Brigandines. Yun. Medieval body armor of scales and plates. Ayun pala yun. Kilala ko yan so, scales. Yan tawag doon. Isuot ni... Sino ba to? Yung giant, si Goliath. May ganun din siya. So basically, magandaan na kayo. Lahat ng armor nyo, lahat ng armas nyo. Wherefore have I seen them dismayed? Bakit sila parang tuliro? And turned away back. And their mighty ones are beaten down. So, pinapa-imagine sa atin ng Diyos anong mangyayari sa mga mighty nation na to. Basically sa Egypt. Okay? Handa sila, marami silang almas. Bakit sila, natalo and fled apace and look not back? For fear was round about, say the Lord na yun. Pag dumating yung panahon na yung kinakatakutan nyo, kaya nga winawarningan tayo para handa ka, mentally. And, ba't lalo na, pag talagang may kasalanan, doon papunta dito lagi namang ganun Ba't ka gagapi ng Diyos kung wala kang kasalanan sa Kanya, di ba? So, itong Egypt, obviously, historically, napaka, itong nation, Sama. So, application sa atin,
Ayun, huwag kang mayabang, basically. Let not the swift flee away, nor the mighty man escape. Okay? So, kahit mabilis ka, kahit malakas ka, sabi, walang dapat makatakas. So again, ano to? Warning. They shall stumble and fall toward the north by the river Euphrates. So, meron geographical ano to, no? So, yung north dyan, lagi na nasabi dito ng mga ano yan, galing sa either na Medo Empire, Medo Persia, o sa case natin, Babylonia. Kasi ganun yung daan doon, kasi desyerto dito eh. So, dito sila, and then yung nasa east yung Babylonia, di ba? Pero ang daan yan sa north. Who is this that cometh up as a flood? So, familiar na kayo sa language na ganyan, yung mga army yan po. Paano dinidescribe na flood? Sanay tayo sa baha, di ba? Takot tayo dyan, lalo na talagang pag... Wala kang magagawa dyan, paano mo pipigilan yan? E paano pag flood ng army? Lalo nakakatakot. Whose waters are moved as the rivers. Umaagos. Egypt riseth. Yun, so kung duda kayo doon sinabi ko, yun na. Egypt riseth like a flood, and his waters are moved like the rivers. And he saith, I will go up, and I will cover the earth, I will destroy the city, and the inhabitants thereof. So this time, yung Egypt daw yung ganun. Pero later, tingnan natin kung sino yung kalaban niya. So come up, ye horses, and rage, ye chariots. Chariots yung mga sinasakyan nila. Hinahatak ng horses. Yun ang mga tangke nila dati. Let the mighty men come forth, the Ethiopians and the Libyans that handle the shield, and the Lydians and that handle and bend the bow. Basically, yung mga army nila. For this is the day of the Lord God of hosts, a day of vengeance. Okay, alam niyo yung pagganti? Okay, so, kaya ingat tayo lalo pag ang Diyos ang inoffend natin. Pag siyang gumanti, hindi agad siya gumaganti. Nagkasala ngayon, palo agad. Hindi ganun. Dinedelay niya talaga para makapagsisi ka pa, baguhin mo yung dapat baguhin. Pero pag talagang go na yan, nalala ko nung tayo sa Iran, ganun yan, warningan sila. Hindi kasi sabing napaka-righteous na US Pero may dahilan din Pero ngayon talagang propaganda laban sa propaganda Kaya hati yung mga tao. But anyway, may kalokohan din po yan. Ngayon, dinadamay pa yung ano. So anyway, yun. So pag ginantihan ka, paano na? And he may avenge him of his adversaries, and the sword shall devour. Ibig sabihin lang, maraming mapatayin sa sword, and it shall be satiate. Okay? Familiar na kayo dyan. Ulang best natin na ano yung satiate? Ha? Satiate. And made drunk. So yung drunk, naka-inom. Ano yung satiate? Busog. Yan. Hindi natin masyadong ginagamit. Sabihin natin, I'm full. Pag satiate, ibig sabihin, ayaw mo na kumain. Basically, busog, no? So, sino daw yung satiate? Yung sword. Ibig sabihin, talagang ang dami niyang napatay. Dami. Yung blood, of course, ganun din yun. For the Lord God of hosts at a sacrifice in the north country by the river Euphrates. So, again, yung sacrifice, madalas sinasabi yan, parang feast yan Naalala nyo kay David nun? At sa mga lesson natin dati. Yun ang ano nila ano doon? Mga terms. Meron silang sacrifice, either may feast, may papatayin, tapos may kakainin. So dito parang kinukumpara sa sila yung lalamunin. Okay? Mamaya, summarize ko to. Go up into Gilead and take the balm. So naalala niyo yung balm of Gilead na naman, para sa Isaiah, di ba? So, isabihin nito, sinasabi nila ng Diyos sa Egypt, kumuha ka ng gamot. Okay? O daughter of Egypt. Kasi kailangan mo yun. Pag nasugatan, kailangan mo ng gamot. Panggamot. Kaso sabi niya dito, in vain shall thou use many medicine. Makita niyo yung dito, sarcasm, parang sarcasm and irony. Kumuha kayo ng gamot, sige, kakailangan niya. Bandang kali, wala rin, bali-wala lang yan. So again, minawarningan tayo, mga bata pag kayo minawarningan, hindi naman nangyari Kaya nga winarningan Gusto mo pa mangyari yung sinasabing ayaw natin pare-pare mangyari. Ganun po yung style ng salita ng Diyos at ng Diyos. So yan, kumuha kayo ng gamot, pero wala, mababali-wala yan. Kasi daw,
For thou shalt not be cured. Ikaw nga, maggagamot ka pa, wag patay ka na. Wala na. So, yung mga warning dito. Ibasa nga po yung 12. Go. The nations have heard of thy shame, and thy cry hath filled the land. For the mighty man has stumbled against the mighty, and they are fallen both Ayun. together. So, ang allegory dito, no? So, Egypt nga, nabasa natin yung Bible, matagal na may judgment ng Diyos dyan. So, parang ito nga, yung pinapapaganda nila sa Iran, may katotohanan din eh. Biruin mo, itong year lang na to, January, di ba? Anong ginagawa ng Iran? Yung nagra-rally, pinapatay nila. Totoo daw yun eh. Hindi lang masyadong nabalita kasi nga pinatay din yung internet, no? So, sabihin natin, ganun talaga sila. Pag narinig ng mga bansa yun, mga galit doon. Kasi makaka-relate eh. Sabi nga sa inyo, parang ang dami raw na nagko-convert sa Christianity sa Iran for the last 2 years na ganyan. Eh kung totoo yun. Diba? So, mapapahiya sila, especially yung government doon. Ngayon, anong gaganti sa kanilang Diyos? Diba? Makikita natin dito. Hanggang inuumpara lang natin ha. Bakit daw? Kasi nga, for the mighty man not stumbled against the mighty. Alam nyo, yung mayayabang po, kaya mayabang yan, kala nila hindi sila na wala silang katapat. Ay lahat tayo may katapat. Hindi nyo ba yun? Kahit saan pa yan, kahit saan. Sa UFC, dahil mayayabang dun no? Medyo tumasipak yung ngayon, lalaban na naman ba daw? Exhibition lang daw. Bihira itong mga to. Dahil kasi naluloko no? Malakas ka ngayon tinapatan ka ng malakas. Ngayon, kahit sa mga bansa, malakas yung Egypt, tinapatan ng malakas din. Lahat pareho silang talo. Okay, later sa Babylon, husgan din ng Diyos to The word that the Lord spake to Jeremiah the prophet, so iba na naman to, no? Another paragraph, how Nebuchadnezzar, king of Babylon, should come and smite the land of Egypt. So, declare ye in Egypt and publish in Migdol and publish in Nop and Tapanes, say ye stand fast and prepare thee for the sword shall devour round about thee. So, ganun pa rin binawarningan sila. Then, why are thy valiant men swept away? Yung matatapang nyo, yung mga galing nyo, nasa na? They stood not. Hindi makatayo. Ay doon naduwag, natalo, napatay. Bakit? Because the Lord did drive them. Pag ang Diyos na palang kumilos, walang malakas. He made many to fall, yea, one fell upon another. And they said, arise and let us go again to our own people, and to the land of our nativity, from the oppressing sword. So, hindi sinabi ba dito kung sino to? Parang ano siya sa Judah di ba? Sino ba yung pumunta doon? Dumayo. Di ba? Yung mga natira sa Judah. Ano, sino ba yung gustong bumalik na lang? Sinabi rin doon. Judah rin. Pero hindi sinabi dito. They did cry there, Pharaoh king of Egypt is but a noise. He had passed the time appointed. Okay? So, ano yung ingay ka lang? Ano yung ingay? Ang ingay mo naman, o ingay ka lang, puro ka ingay. Walang nagawa. Okay? As I live, said the king, whose name is the Lord of hosts, surely as Tabor is among the mountains, and as Carmel by the sea, so shall he come. Ano yung sabihin? Hindi nagkakamali, itong Carmel is malapit sa sea, itong Tabor malapit sa mountain. So, yung reference doon, kung naiintindihan nyo, ito yung katotohanan, yung Tabor, malapit sa mountain, Carmel naman sea, so shall he come. So, yung sabihin, siguradong. Kasi noong panahon nila, yun yung katotohanan na nalalaman nila. Ibig sabihin, yung sinasabi niya ngayon, mangyayari din. Okay, tuloy ko lang. O thou daughter dwelling in Egypt, furnish thyself and go into captivity, for Nob shall be waste and desolate without an inhabitant. So, paulit-ulit lang, pero this time, mayroong geography. So, talagang dito, yung mga statement sa Bible, hindi pwede sabing figurative lang. Nakikinig po ba kayo? Kasi tinutukoy siyang lugar So maganda na kayo, mahuhuli kayo.
Bibihagin kayo. Egypt is like a very fair heifer. Alam niyo yung heifer? Ano ba yan? Yan, yung cow na yung madalas ina-offer nung panahon nila. Hindi, lalaki, babae ba yan? Lalaki yata yan. Tingnan nga na nga. Alam ko lalaki. Na bata, no? Ayan na, ayan na. A young cow. O, sa young cow. Eh, ba't sinasabing beautiful? Very fair. Kasi nga, mahal yan ibebenta eh, di ba? I mean, may mga animal na maganda yung ano, di ba? May mga wala kwenta, may sakit. Okay, pero kinukumpara Egypt sa magandang baka. Kaso, destruction coming, no? So, ibig sabihin lang, ano mangyayari sa baka na di patay. Also, her hired men are in the midst of her like fatted bullocks. For they also are turned back and fled away together. So, mga hayop na yung naging example dito, heifer and then bullock. Ganun dito, lalaki naman to na, ano rin to eh. Medyo batang bull, no? They did not stand because the day of their captivity was come upon them in the time of their visitation. So, hindi na sila nakalaban. So, parang ang ina-illustrate tata dito sa yung... Nalala nyo kahit sa Isaiah, ganun yung ano, di ba? Yung mga babae kasi yung iniingatan natin, di ba? Yung mga lalaki, yung protection ng babae. Pamilya mo yan eh. So, kahit ang ganda-ganda niya, kaso, may kalaban dito, itong lalaki, mga kalalakihan, hindi kinaya, ano mangyayari dun sa ano? Pinoprotektahan nila. Wala. The voice, therefore, thereof, shall go like a serpent, for they shall march with an army, and come against her with axes as hewers of wood. Mga reference dito, mga luma eh, no? At alam natin ano ba yung serpent. Pag ikaw ay magkakat, anong una mong inaano doon? Kung mag-ano ka sa forest, magkakat ka, ano ka, magpuputol ka ng ano, kahoy. Siyempre, unahin mo yung mga wild animals doon, parang hindi kayo makakagat, di ba? So, yun ang unang hahantingin doon. Ayan. So, parang ganun daw Egypt. Hantingin, and then, anong gagawin sa mga puno nyo? Di, uubusin yun. Okay? So, imagine nyo yung isang forest na uubusin. So, pinapa-imagine sa atin ng Diyos kung paano sila tatalunin. Okay? They shall cut down her forest, saith the Lord, though it cannot be searched, because they are more than the grasshoppers and are innumerable. So, yun nga, dahil napakarami ng kalaban. The daughter of Egypt shall be confounded. Malilito, she shall be delivered into the hand of the people of the north. So basically nga, mabibihag yung mga babae. Kasi nga, sila yung pinaprotektahan. Kaso wala eh. Hindi sila na-depensahan. The Lord of hosts, the God of Israel, said, behold, I will punish the multitudes of no. So again, geography ito. No, Pharaoh and Egypt and their gods and their kings, even Pharaoh, all of them that trust in him. So, tatalunin sila. And I will deliver them to the hand of those that seek their lives. Yan yung mga paulit-ulit, di ba? So, hindi ka niya, meron kasi pong ano, kahit nung panahon nila, kahit sa atin ngayon, merong iba, experience natin mga Pilipino yan eh. Yung mga tanong pa nga gano'n. Sino yung gusto nyo nanakop sa atin? Amerikano o, British o Spanyol? Naano nyo na ba yun sa mga... Sino gusto nyo? British o Spanyol? Pareho naman loko-loko. Pero, sabi nila British daw. Kasi pag tinignan mo yung kahit paano, yung... Like India. Ano bang sinakot ng ano? British. India, Australia, Netherlands. Yeah? Kahit paano, umunlad. Yung Pilipinas. Mexico, tsaka Pilipinas. Ayun. Para tayong ano. Kasi nga, talagang inopress lang tayo. Okay? So, anyway. Paano pag yung nanakop sa'yo, yung gusto ka talagang patayin, paano yun? Patay ka talaga. Yung sinasabi doon, yung tatalo sa kanila, ito yung mga klase ng tao na talagang gusto silang patayin. Kung ano man dahilan, di ba? Kaya kasi ibang mananakop, gusto lang
manakop, and then tataksan kayo, tapos tutulungan naman kayo, pero sila yung boss, pero at least ayusin pa rin kayo. May mga ganun eh. Pero mayroon talagang gustong sirain. Doon sila i-deliver, doon sila bibigay, doon sa mga klase ng tao na gusto silang patayin. So, nangyari din sa Judah. Into the hand of Nebuchadnezzar, king of Babylon, into the hand of his servants, and afterward shall be inhabited. As in the days of old, saith the Lord. Okay? So, yun na, yung pinaka-judgment sa Egypt. Obviously, hindi maganda. Okay? And for the succeeding chapters, ganun din, iba-ibang lugar naman. Mamaya yung summary, ha? So, yun na. So, but fear not thou, O my servant Jacob. May mga pagkakataon, katulad ako na, sinugod yung ng China yung Pilipinas. Anong gagawin natin? Sabihin ba, wala namang kwenta pastor na nagtapat pa tayo sa Diyos eh. Pare-pareho tayo madadamay dito kay Marcos sa Duterte. Hindi naman. Kasi kaya kang proteksyonan ng Diyos. Kahit andong ka sa lugar kung saan husga ng Diyos yung buong basta nyo, katulad yung example dito, yun ang panalangin natin, protektahan tayo ng Diyos. Kahit pa yung ating buong bansa ay parusahan ng Diyos. Pwede yun. Laging ganun actually. Kaya hindi walang kwenta na magtapat tayo. Ito yung prinsipyo. So, but fear not thou, ikaw, kung lingkod kita, o may servant Jacob, sa case nito, again, ito yung Israel, ng panahon nila, ng Hudyo. Of course, ngayon, ang Israelites sa mga Kristiyano. Okay? So, applicable sa atin to. And be not dismayed, O Israel, for behold, I will save thee from afar off, and thy seed from the land of their captivity. And Jacob shall return and be in rest, and at ease, and none shall make him afraid. So, pangako yun, na kahit nandun kayo, ganyan yung lugar, sa case na to, Egypt, yung sila, yung set na yan, Israel, makakabalik sila. At mangyayari nga po yun. Okay? Last, kaya ganun ulit, huwag kang matakot. Meron kasi mga panahon po tayo, takot tayo kahit yung soul winning. Yung iba sa atin, pag alam nyo, siguro pag lumaki-laki kayo, ito, may picture ko lang. Kaka-college yung iba, tatanong, saan kayo nag-church, anong klaseng church ba yan? Ay, sino yung pastor? Si pastor niya pala. Ano sinabi ni pastor sa isang post ni ABS-CBN? Ay, yung pastor niyo. Ano yung mga bakla, ganyan. So, magde-decide kayo. Naintindihan niyo ba? So, susunod pa rin ba kayo sa kalooban ng Diyos o hindi na? Hindi kayo persecute, tatahimik na lang kayo. Sige, gawin niyo yung gusto niyo gawin. Ganun yan eh. May takot tayo. Pag hinuhusgahan na yung nakapaligid sa atin at talaga namang yung mga nananakot, talaga mananakot yan. Ibig sabihin, bibigyan ka ng mga threats. Okay, ngayon, kaya ganun na naman. Magkakita mo yung mga sa social media, yung mga nagpaparinig na yung mga yun. Pag hindi ka nagpabakuna, bumabalik na naman ngayon po yun. Huwag kayo maniniwala dyan, ang mga hindi naniniwala sa science. Ganun. So, takot na rin sila ngayon eh. Pero, sasabi ko na sa maraming pagkakataon, kailan ba yung yung umatid kasi kami ng graduation nito, may mga bakla dun eh. So, tinatanggap sila. Pero natawa ako kasi, dalawa lang yung tinawag eh. Diba? Nung pinapila yon, lalaki, babae, wala nang bakla dun. Saan nakapila yung bakla? Hindi mapilitan din sila. Pero gusto ko sabihin, may labanan po na nangyayari. Ang tanong, matatakot ka ba? Lalo na pag hinuhusgahan na yung pamilya nyo, hinuhusgahan ng Diyos. Matatakot ka ba? Nakatakot, di ba? Pero kung ikaw nga kasi, pwede kang mag-exemption. Kung yung nanay, tatay mo, lolo mo, hindi nagtapat sa Diyos, anong gagawin mo? Hindi ka nagtatapat sa Diyos, makasama-sama kayo. May mga ganong philosophy. Which is mali. Amen? Gusto yung maisalba, hinusga na San Mateo, kunwari, ganyan. Oh. Pwede tayo iligtas ng Diyos kahit andun tayo sa set na supposedly husga ng Diyos. So, huwag ka matakot, ako'y kasama mo. Okay, I will make a full end of the nations with thee have driven thee. So, yung pinuntahan niya nga, later nga actually, na-scatter yung mga Israel, di ba? So, sinasabi doon, husgahan ko lahat yun.
Pero, I will not make a full end of thee. So, syempre, kasama silang husgahan. Kasi doon sila eh. Pero, hindi full end. Sabihin, talagang hindi ko itutuluyan. Okay ba yun? At least, hindi tululuyan. No? But correct thee in measure. Parang gusto kong title eh. Sa panahon natin, ang tawag natin dyan, disiplina. Amen? Sino ditong hindi pinapalo? Sinong pinapalo? Dinidisiplina kahit sa trabaho. Ang tamad mo ganito ang parusa. Mayroon yung ganun eh. Hindi pwedeng wala kasi may iba talagang ano na eh. Whatever happens. Suwail. Ganun din sa kahit saan. So, ang Diyos mismo yan. So, kung i-correct ka niya, hindi masamang i-correct. Minsan, ang pagko-correct, pinapalo talaga. Nakita niyo ba yun? Pero inulit niya, i-correct ko lang kayo. Hindi ko Yet will I not leave thee wholly unpunished. Nakuha niyo ba yun? Hindi ko kayo iiwanang buong-buong hindi na. Ibig sabihin talaga may punishment. Double negative yan eh. Not leave thee and then unpunished. Ibig sabihin, paparusahan kayo. Tapos. Pero hindi sila, again, may pangako sa kanilang, ipipreserve pa rin sila. Na-summarize lang natin. 20 minutes. Kung nakakuha niyo yung mga pinag-ano natin, bigyan ko lang ng mga points sa summary, no? Again, title natin is When the Mighty Fall, no? God's Judgment and Mercy. So, may judgment, may mercy. Familiar na tayo dito eh. Inuulit-ulit lang natin kasi ganun talaga ang karakter ng Diyos, ganun din yung magulang niya kung matinong magulang niya. Huwag kayong magtatanim na sa loob. May pinarusahan, pero sakto lang. May mercy pa rin. Okay. So yun, so nakita natin yung Egypt, siya ay pinanish, hindi walang malakas-lakas sa Diyos. So, ang pinaka-point natin dyan sa Egypt, minsan nagtitiwala tayo sa malakas. Ngayon po sa US ang malakas eh. Pero again, pinagtutulungan na sila ngayon. Matagal na yan, sinabi ko na yun sa inyo. Nalala ko nung college pa lang ako, binabasa ko na yan. Yan na yung mga gusto silang pagtulungan. Hindi natin alam, pag inalaw ng Diyos, matatalo sila. Kung hindi, hindi. Yan lang yun. Pero, wag nga tayo doon magtitiwala. Okay? Kahit po ngayon, hindi ko naman kwento sa inyo yung na-experience ko this week lang. Basta, kahit mga kapastora may ganyan eh. May takot ba sa ibang so, anong dahilan, no? Pero paano kung mali talaga? Natatakot ka ba? Pag nasa tama ka, matakot ka? Hindi dapat. Applicable yung prinsipyo yan. So, ganun din dito. Egypt, malakas dati. Huwag ka mag-confident doon. Kahit maraming weapons yan, maraming army, mga takot dyan. So, kahit handa kayo, pag ang Diyos ang kalaban mo, tapos ka. Okay? Inuulit ko lang sinasummarize natin. And then, sa kanina, ulitin ko lang sa 10, mga magandang points dito. Sabi dyan, yan, ang Diyos pala ang, nag-a-avenge. Ibig sabihin nito, pag magandang aralan sa history yan eh. Kaya nga, yung mga inubos ng Diyos, yung mga nations, di ba, last Deuteronomy, last Sunday tayo, di ba? Yung nag-aralan din natin eh. Talagang inubos niyo yun. Huwag kayong maawa dyan, ubusin nyo. May dahilan yun. Sinabi rin sa Bible, yung mga sobrang wicked na kasi yung nation. Inubos niya. So, gusto lang point doon, ang Diyos ang nagbibigay sa kanila. Kaya natalo yan, dahil sa Diyos, ginantian sila. So, iwasan natin yun na ang Diyos talagang ma-display sa atin. Amen? Amen. Dahil pwedeng gawin sa atin ng Diyos kahit mayaman ka. And then, so ganun din tayo. Salamat nga, hindi tayo masyadong mayaman malakas. Pero ako sakali, okay? Iba sa atin, nakangarap na eh. Nagkasweldo ako pag lumaki yung ganyan ko. Naku. Huwag mo kakalimutan itong prinsipyo na to. Amen? Sinong mataas sa pangarap dito? Huwag na huwag nyo kakalimutan to. And then, sa verse 11, ayun nga, ang problema sa kanila, wala silang repentance kasi wala rin silang cure.
Yun ang problema dyan. Kahit yung mga alam nyo nag-backslide, kayo mismo, hindi mangyayari yung healing pag hindi ka unang nagpakababa. Pwede ba ang Diyos ang papasunurin mo sa gusto mo? Hindi pwede yun. Kaya ako minomodel ko sa inyo dito yun. Hanggat kaya ko. Yung ibang pastor minsan sa sobrang hirap din. Sige, magstay ka lang. Sige, ito-tolerate ko yan. Yung mga ganun, yung kilala natin sa US, ganun yung example nila. Mga loko-loko na yung member, yung pastor, wala nang magawa kasi meron din may pang-blackmail yung ang lala. So, walang healing pag walang repentance. And then, ito na yung mahabang portion dito. Nakita natin sa Egypt. Bakit sila husga? Kasi mayabang sila, basically. Ayaw nilang magbago, ayaw nilang magsisi, ayaw nilang sumunod sa Diyos. Huhusgahan sila ng Diyos. Yun yung prinsipyo doon. Ito yung pag nakikita nyo sa ibang tao yan, parang di nila kailangan ng Diyos. Yung tao bang hindi kailangan ng Diyos? Yung Europe, ganun ang attitude ngayon doon. May mga nanatiling unti-unti doon, pero maniwala ka. Parang di nila kailangan ng Diyos. Sa atin din minsan. Kaya tayo prayer. Anong prayer nyo? Wala akong kailangan sa Diyos. Hindi mo lang alam. Kailangan mo guidance. Kailangan natin ng Diyos. Amen? Kailangan maging kasi tayo, sensitive. Dapat inaalam natin yung mga ganung bagay. Hindi ibig sabihin hindi mo feel, hindi ibig sabihin nun hindi mo kailangan ng Diyos. Hindi mo lang alam. Baka hindi advance yung utak mo. Ang dahil pwede dumating sa buhay natin. Pag nakita mo sa kapitbahay nyo, biglang nagkasakit or something. Okay? Meron dyang pamilya na akala nila maayos na yung buhay nila. Sila yung salongga, di ba? Mayaman, sikat. Pwede ka pa rin tirahin ng Diyos. Biruin mo naging bakla yung anak. Anong gagawin nila? Give up sila. Wala naman silang guidance. Tinanggap na lang nila. Deep inside, yun ay hurting. So ngayon, anong ginagawa ng Diyos sa mga ganun tao? Even sa atin. Huwag ma-pride. Tulad ng Egypt. Makita na natin dito Sinasummarize natin. Anong ginagawa ng Diyos? Para baka sakaling magbago. Or wag gayahin ng iba. Na ino-observe tayo. Nag-o-observe tayo sa di ba? US, magandang history yan Pero yung mayabang din. Pag hinusgahan sila ng Diyos, anong mangyayari sa atin na nag-o-observe? Hindi na tayo gagaya sana. Kung sakaling tayo yung next Ganon ang prinsipyo dyan. Binibreak ng Diyos yung pride. Ang yabang mo, kala mo, Duterte kala mo, galing mo dati pag nakulong ka na, ano gagawin mo doon? Wala ka na pwedeng kausapin dito. Pagtanggol niyo ako. Unless si Rambo or something. Pelikula lang yun. Sino man magaling mag-break, ng prison break. Hindi ka makakawala doon. Hindi dabaw yun. Wala silang lakas doon. Nakita niyo yan? Sana next dyan si Bill Gates. Amen? Na-break din yung pride nito. Medyo na-break na nga, di ba? Iniwanan siya. Na-link siya kay Epstein. Kasi ibang venture niya ay nag-fail, Pero, sana yung bakuna mag-fail na rin. Kung may inform tayo. Last, okay, hinusgahan niya yung prideful, mga proud. Ano yung last 2 verses natin? Yun nga, God preserves His people. So, siguraduhin yung kayo ay anak ng Diyos. Amen? Siguraduhin niya kasi yun ang pinaka security natin. Pag hindi tayo secure, hindi tayo anak ng Diyos, hindi tayo lingkod ng Diyos. Or kahit anak ka ng Diyos, nasa rebellious state. Hindi niyo ba yun? Alam niyo naman yun, anong itsura ng isang anak ng Diyos na nasa rebellious state. Hindi tayo matatapos. Hindi nag-church, di ba? Hindi sumusunod. So, ikaw pa yung galit pag sinabihan ka. Kaya ayoko yung pastor talaga.
Kasi alam ko, naranasan ko yan dyan eh. Iba yung tingin sa pastor minsan, sa labas, sa loob. May iba dyan sumusupport, pero iba dyan medyo half-hearted din. Ganun talaga yun eh. Hindi ka pwede magtiwala, hindi mo pwede ibigay yung tiwala mo sa member mo. Alam ko yun, so nakakatakot. Pero then again, gagawin natin. Ako napunta dun. Ayun, pero yan, yung mga, ano tsura ng mga anak ng Diyos. Anak ng Diyos yan, pero nasa rebelde, di ba? Rebelde. So, hindi ka rin pwede ka bang mag-assume na isasalba ka ng Diyos? Di ba hindi? Doon na nga yung doon na yung parang pangako na ikaw ay parang magulang na inasal mo yung magulang mo. Okay, papaluin kita. Kung hindi man ngayon, mamaya or baka iniipon mo, di ba? Iniipon mo yung galit. Sabi kayo mga magulang, namumuro ka na. Sabayan na ba kayo ng ganon? Namumuro ka na. Ibig sabihin nung malapit ka na. Nagpipigil lang ako. So, gawin mo sa Diyos yon, nako. So, kaya, pero ito nga yung kasi people niya to eh. Ibig sabihin, mga anak niya to, mga lingkod niya. Loko-loko lang minsan, madalas. So, andun pa rin yung pangako ng pag-restore. Okay? Preserve. Didisiplinahin. Pero hindi totally. Yan. So, kung naalala niyo ating laging illustration sa mga anak ng Diyos, di ba? Nagkasala lang ng Diyos, palo. Malaking kasalanan, malaking palo, malakas na palo. Pero hindi mo yan. Di ba? Papatayin mo ba yung anak mo? Sobrang asal mo, hindi ka nakapagpigil. Hindi naman gano'n ng Diyos. Hindi din gano'n yung mabuting magulang. Di ba? May lang, limit. So, gano'n ang sinasabi dito. Itinatama ka lang. Paano kung ayaw mo magpatama? Tatamaan ka. Gano'n lang kasimple yun. Ayun, kasi binabalance po natin kasi ang Bible gano'n, balance eh. Alam nyo, karamihan ng churches ngayon, mga pastor, preacher, masyadong nasobrahan naman sa positive. Oh, nakita mo yan ha? Itong verse lang na to. Ano yung positive dyan? I will correct thee. Yun. Fear thou not. Huwag kang matakot, kasama mo ko. Ayun yung mga positive eh. Tama naman. Pero ibang verse dyan, ibang part dyan, negative. Isabi, i-correct kita in measure. Ibig sabihin, sakto lang. Nakikinig ba kayo? I will not make a full end of thee. Pero may parusa pa rin. And then, yung last, I will not leave thee wholly unpunished. Talagang paparusahan. So, yun yung i-balance natin. Kasi minsan, ang sarap talagang pakinggan na mahal tayo ng Diyos. Blessing. Ano yun? Basta ba? Ano yun? Parang Parang inuuto ang Diyos. Ganun ba yun? The more na positive, sabihin mo sa Diyos, the more ang blessing. Hindi natin pwede utuin ng Diyos. We come to His terms. Ibig sabihin, ano bang gusto niya, yun ang ating i-fulfill. Hindi yung ano yung gusto natin, tapos kukulitin natin. Ito, kailangan ko, ito, kailangan ko. Ginagawa mo ba yung dapat mong gawin? Ulit-ulit tayo, no? Pero ganun talaga eh. So, in conclusion, kahit malakas ka, fail yan. Pag kinalaban mo ang Diyos. Ang Diyos na nagbibigay ng rules. Hindi lang alamin mo, ano ba yung rules? Paano ba ako pagkapalain? Yan, alamin mo yun. Paano ba ako makakaiwas sa palo? Yan, alamin mo yun. Then, gawin. Dapat gawin. Kaya, huwag ka masyadong takot naman. Okay, pag alam mo na nagawa mo naman yung kakayanan mo, di ba? May mga bagay na hindi mo kaya eh. Subukan mo yung kaya mo. Ang Diyos naman pagmahal eh. Hindi naman ikaw yung ayoko nagpakita sa tatay ko. Ganon. Pag-aralan natin yan, di ba? Iba, nagkamali talaga. Naku, di na ako uwi. Sobra naman yun. Papalo ka, tapos magagabayan ka pa. Mga dumating kayo doon ha. Kayo sasama sa mga ganun, parang yung balita ng kamakailan, yung daw. Yung parang NPA, parang university student, naglayas.
Oh, kasi lalabanan daw ang gobyerno. Ano ba yun? May nangyari doon, something. Hindi na balance. Hindi nagtanong. Kaya pag dumating sa inyo yung ganun, huwag kayo matatakot. Ang Diyos, pag ni-restore ka, mapalo ka man, sakto lang. Di ba? Masakit na. Parang matuto ka lang, maalala mo, sakit pa lang, mamalo ang Diyos. Hindi ka na gustong lumpuhin. No? Pero may mga ganun kasi, may mga batang ganun mag-isip eh. Masyadong kinakawawa. Ako na naman, talaga. Ako, wala na, sana matay na ako. May mga ganun po eh. Kaya magpapanood ng mga drama ha. Kahit mga anime ngayon, drama eh. Minsan inaaral ko yun kasi nga, itong mga to. Nakikita ko. No, pinapanood itong mga to. Ang dami na palang classification ng anime ngayon. Nalala yung sinabi ko last time, di ba? Yung kaya nagpakamatay, naalala ba? Hindi ko nakalimutan ko na yung tawag nila eh. Yung kala niya, i-resurrect siya sa somewhere na ano man yun, hindi ko naalala eh. Huwag kayong madrama, mag-iingat kayo sa mga ganyan. May mga galing mga writer na papaanoin kayo eh. Bobolahin kayo. Ang ganda nitong mundo na inagalawan ni kung sino man yan. Ni Kenshi. Sino mausong ngayon? Naruto. So, kanina tayo dapat magtiwala. Lalo to, kaya maganda yung ating kalagayan, kahit mali tayong church. Busog na busog ka. Ako nakakita ko kahit mga baptist nga namin siya na lumalaki mabilisan. Medyo ampaw. Ibig sabihin, wala. Ampaw na parang ginagaya pa yung mga kulto. Mga style. Hindi nyo makukuha ng lesson ng ganun, kabilis. Kaya hindi tayo magtatapos. Huwag tayo magtiwala sa kung sino-sinong hindi naman kayang tumayo. Ang ganda na talaga yung pagsubok. Ang Diyos ang may hawak niyan eh. May basa nyo, ready, go. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it and is safe. No, abisiduhin nyo yan ha. The name of the Lord is a strong tower. Ba't name lang? Eh, siya na rin yun. Sabihin, pag sa kanya ka tumatawag, pag may problema ka, naaalala mo, Diyos at Panginoon na totoo. Ganun tayo dapat. May problema ka, Mumbai, sino mang gusto mong lapitan. Kaibigan ko, nako, hindi ko alam gagawin ko. Tawagan ko si, loko-loko din, si Jonadab. Ano si Jonadab? Ang tanong nga dyan, righteous ka ba? Yan ang tanong doon, righteous ka ba? Pag sa Diyos ka tumakbo, safe ka. Amen. Egypt, hindi ganon. Yung ibang Hudyo, hindi ganon. Napahamak sila. So, yun na muna. So, sa mga next chapter natin, puro ganun yan, mga other nations. So, ito pa gusto ko sabihin. So, bakit pati ibang nation pinapakilaman ng Bible? Ba't di na lang yung mga Hudyo? Di ba? Nabanggit ko na dati yan kasi nga, ang Diyos kasi mahal niya yung buong mundo eh. Amen. In general, gusto niya lahat maligtas. Even mga nation na matagal lang nagrebelde sa kanya, katulad ng Japan, for example, China, North Korea, napakahirap doon. Pero mahal niya pa rin yun, kaya pinag-preach siya against that. Kung sakali may makarinig doon sa kanila, di ba? Mga gigising, di natin alam. Kasi may mga bansa na nasaturate naman ng salita ng Diyos at tumitigis naman ng puso. Katulad ng mga European nation. America, doon na rin sila eh. Eh tayo, hindi naman talaga tayo na ng salita ng Diyos dito. Pero pupunta tayo doon. Pero kahit nga mga Baptist, sabi ko lagi sa inyo, ang ganda ng ating heritage, pinagkatiwala sa atin. Gagaya pa tayo sa kulto. May mga ganun, nalalaglag sa ganun. So, wag. Amen? Okay, let's pray. Lord, maraming salamat po sa lesson about Egypt. Makita nawa namin na mahal nyo sila pa rin. Warningan nyo. Of course, sa chapter na to, Lord, nakita na yung destruction nila or pangakong destruction. Mga sa kami mangyayari ito, Lord, in history, nangyayari po yan. So, I pray na hindi ka magtiwala sa tao, hindi magtiwala sa anong kakayanan.
ng tao, lalo na pag ito'y lumaban sa inyo, Lord. Matakot kami, Panginoon, pag kami lumalaban sa inyo. Patawarin niyo, Lord, kami. Minsan may idea kami sa utak lang namin na kaya namin. Hindi nyo ipaparusahan. Panginoon, patawarin niyo po, Lord, kami. Gabayan. Ialay namin ang aming utak sa inyo, Lord. Sa inyong salita. Maging matapang kami sa bagay na dapat kami maging matapang. Sa mga bagay, Panginoon, na hindi kami dapat matapang, maging makatotohanan kami sa inyo, sa tao. Huwag magyabang. So, I pray na ang gagabay sa pagpatuloy namin sa bukod Jeremiah, amayang hapon, Panginoon, gabayin niyo ng bawat isa, maging blessing sa Moraya, Panginoon. Makilala na kami doon, maging positive influence sa amin. Especially mga preaching na makikinig namin doon, mga pag-aaral. For the rest of the 3 days doon, Panginoon. Ilalari niyo, Pastor Pado, Panginoon, ibangon niyo, Lord, siya. Pastor Lito, Lord, ganun din po, Lord, ma-adjust na as early as possible yung kanyang device, Panginoon. Si Pastor La Rosa daw po, Lord, na for operation din. Ingatan niyo pong bawat isa. Ngayon din magbasbas namin kakainin, Panginoon, sa mga sundo, hatid, Panginoon. Ingatan niyo pong bawat isa. Salamat po, Lord, kayo manalati. In Jesus' name we pray. Amen.